Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of James, Santiago po sa Tagalog, chapter 1 verses 21 hanggang 25. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ng taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. At pagkatapos tignang mabuti ang sarili ay umalis at kinakalimutan ang kanyang itsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Ano ang magandang gawin sa panahon ng mahal na araw? So, katulad po nung sinermon ko kahapon sa church, isa sa pinakamagandang gawin natin ay yung magkaroon po tayo ng reflection. Saan ba nanggaling yung salitang reflection? Dito po sa mga verses na binasa po natin. Ano po? Napakahalaga po na magkaroon tayo ng pag-aaral sa salita ng Diyos at dapat po makita natin yung kalagayan ng ating buhay sa salamin ng salita ng Diyos. So paano natin mapapakinabangan itong pagkakaroon ng reflection tuwing mahal na araw? Gusto ba nating pagpalain po sa ating buhay? Kung gusto nating pagpalain tayo ng Diyos, magkaroon ng pagbabago sa ating buhay, sundin natin itong payo ni Apostle James dito po sa mga verses na binasa ko. Unang-una po ay magpakumbaba po tayo. Humbly accept the word. Kasi alam niyo po, kung hindi nyo napapansin, yung ating pag-iisip po ay punong-puno po yan ng pangangatuwirang makasanlibutan. Ang tawag nga po dyan ng Biblia, moral filth and evil that is so prevalent in this world. So, ibig sabihin, nasana yung pag-iisip natin sang-ayon sa takbo ng sanlibutan. Kaya, ang unang-unang payo dyan ni Apostle James, magpakumbaba ka, tanggapin mo kung ano yung mapapakinggan mo o mababasa mo mula sa salita ng Diyos. Tanggalin mo muna yung mga maling pangangatuwiran na nakakapagpahamak sa iyong buhay. Marami sa atin kasi punong-puno niyan. Kaya napapahamak tayo. Yung pong mga maling pag-iisip, pangangatuwiran, akala natin tama, pero mali pala. Pangalawa, makinig muna. Sabi diyan, do not merely listen to the word, but do what it says. So, pansinin nyo na una po yung listening bago yung doing. Kasi ang objective natin, makinig at magsagawa ng salita ng Diyos. So, mahalaga, makita mo muna yung sarili mong reflection. Hindi yung ibang tao. Huwag ka muna magtuturo. Baka ituro mo kaagad yung ibang tao, yung kagalit mo, o yung kapag-anak mo. Pagka nagbabasa ka ng salita ng Diyos, huwag kang magtuturo. Ang tignan mo ay ang iyong sarili. Tignan mo kung ano yung kalagayan ng iyong buhay sa harap ng salita ng Diyos, yun ang salamin natin. At ang goal mo, huwag ka lang makinig. Ang sabi ng Biblia, kung nakikinig ka lang, dinadaya mo ang iyong sarili, gawin mo kung ano yung sinasabi nito. So ang goal mo, to listen and do what God's Word says. Yung iba naman, pagkapakinig, ang gagawin agad magse-sermon. Mabilis Pastor, preach ka agad. Wag muna, sa buhay mo muna. Mahirap mag-sermon nang hindi mo na isa sa buhay yung sinisermon mo. Okay, pangatlo, gawin mo itong habit. Be intentional. Sabi diyan, look intently to the perfect law. Make it a habit. Hindi yung babasahin mo lang ang Biblia pagka may problema ka. Alam niyo ako noon, minsan kinausap ako ng Lord. Nasa gitna ako ng malaking problema. Kasi alam niyo, napakasarap magbasa ng Bible kapag yung, alam mong bigat na bigat ang iyong puso, talagang feel na feel mo, no? Pero ang pinabasa sa akin ng Lord yung Isaiah 54:13.
And 14, ang sabi diyan na, all my children will be taught by the Lord, and great will be their peace. In righteousness they will be established, and terror shall not come near to them. Tyranny and oppression will be removed from them. Ang sabi ng Lord sa akin, mas maganda sana, kahit wala kang problema, lagi mong binabasa ang salita ng Diyos. Kasi ang pagbabasa ng salita ng Diyos, paghahanda yan sa buhay. Hindi yung tuwing may problema ka lang sa magpapakatibay sa salita ng Diyos. Maganda yung matibay ka na bago pa dumating yung mga pagsubok at problema na yan. At mahalaga na makita ninyo yung appetite dapat ninyo sa pagbabasa ng salita ng Diyos ma-develop. Kasi kung totoo kang born again, kapatid, ang unang-unang mangyayari sa iyo, magkakaroon ka ng appetite sa Word of God. Alam ko yan eh. Nung bago akong na-born again, nakita ko na parang merong hunger sa puso ko na magbasa ng salita ng Diyos kasi hinahanap ng espiritu mo yan. Kaya ang gawin mo, pagka nabasa mo, tandaan mo, isulat mo. Ano po, malaking bagay po yung isinusulat ninyo at minimemorize yung Word of God. Siguradong maisasagawa po ninyo ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa paalala. Marami sa amin nga, Panginoon, nagbabasa lang ng Biblia ng pasumpong-sumpong o hindi naman kaya wala talagang habit na gawin ito. At patawarin mo kami, Panginoon. Yung iba sa amin, nagbabasa lang ng Bible pag problemado. Hindi namin nakita na kailangan namin ito sa paglago namin sa buhay espiritual. Kaya turuan mo kami na maging mapagpakumbaba, makinig muna at isagawa ang salita ng Diyos. Gawin namin itong habit at huwag naming kalilimutan yung aming mga natutunan. Salamat, Panginoon, sa aral na ito na tinanggap namin today. At ngayong Holy Week, may sa buhay po namin yung pagkakaroon ng reflection sa salita ng Diyos. Yan po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen and Amen. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.